Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nadagdagan pa ang mga nagkansela ng face-to-face classes sa bansa, bagamat nabawasan ang mga lugar na pumalo sa danger level ang heat index o damang init. Ang pinakamataas na heat index kanina naramdaman sa Giwan, Eastern Samar na pumalo sa 46 degrees Celsius. Bukod sa module, online o blended learning sa mga klase, kanya-kanyang diskarte na rin ang ilang lokal na pamahalaan. At yan po ang tinutukan ni Bernadette Reyes. Dinatnan kung sarado ang mga paaralang ito sa Quezon City. Tuloy ang klase pero hindi muna face-to-face, kundi kanya-kanyang aral munang estudyante sa kani-kanilang bahay. Maaaring sa pamamagitan ng modulo online o blended learning. Kahapon kasi nag-abiso ng lokal na pamahalaan sa mga public daycare at public elementary at high school sa Quezon City upang maiwasan ang pagkaklase habang nakapanggigitata ang init. Ganito rin daw sa ilang lugar sa bansa. Pinauubayan naman sa mga pribadong paaralan ng pagpapasya. Mas okay daw yan sa grade 9 student na naiinitan daw kung sa paaralan ng klase. Mas madali po kasi po hindi po masyado mainit kasi po malapit lang po yung electric fan. Tapos nakakainom na po ng tubig kasi malapit lang din po yung ref. Sa ngayon po mas okay po na mag-online po muna kasi at least dito pag nasa bahay, may nakatutok sa kanya ng electric fan, tapos nakikita po namin siya na okay ang kalagayan niya. Pwede ring dumiskarte ang mga LGU, tulad sa Muntinlupa kung saan City Hall ang nagpasyang paikliin ang klase sa public elementary at high schools hanggang alas 10 na umaga. Wala na silang klase sa hapon pero pwede magpa-blended learning ang school division office. Blended learning na rin muna sa public schools sa Caloocan maliban sa grade 6 na may pagsusulit sa National Achievement Test. Sabi ng DepEd, walang iisang patakaran sa buong bansa. Depende talaga sa school division's head o lokal na pamahalaan. Iba-iba po ang sitwasyon sa bawat lugar sa ating bansa. Pwedeng mainit sa Luzon, hindi ganun kainit sa Visayas. Ang LGU naman po, meron din silang authority. It is well within their powers para magsuspindi ng classes. Pero sa pangkalahatan, pwedeng ituloy ang klase nang hindi pumapasok sa paaralan. Ang sinususpindi lang po natin ay in-person classes. Yung mga alternative modes such as online learning, pwede rin yung mga modular learning. Yan po yung ginagawa natin sa ngayon. Pag napakainit po ng panahon, mahalaga yan dahil ayon sa survey ng Alliance of Concerned Teachers NCR Union, 7 sa kada 10 guro ang nagsabing unbearable o hindi na matiis ang init. Halos 9 naman sa kada 10 guro ang nagsabing naapektuhan ng sobrang init ang focus ng mga mag-aaral. Payo naman ng Department of Health, mas magandang maluwang, hindi masyadong nagsisikipan, may bintana, kaya naman ang ventilador, may iba pa nga, may air condition. At yung mga bata ay nakakainom kagad ng tubig. May sapat na tubig doon para hindi sila na-dehydrate. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Narito naman po ang iba pang LGU na nag-anunsyo ng suspensyon ng face-to-face classes para bukas at sa mga susunod pang araw. Dahil sa matinding init hanggang April 5, walang in-person classes sa General Santos City. Ipatutupad naman yan hanggang April 15 sa Sultan Kudarat. Sa South Cotabato, mga panghapon na klase po ang kanselado sa mga bayan ng Polomolok at Tantangan. Patuloy na tumutok para sa iba pang lugar sa bansa na nagkansela ng klase. Nanakawan na nga ng cellphone, nalimas pa umano ang laman ng e-wallet ng isang biktima ng mandurukot. Ginamit din daw ng mga suspect ang kanyang bank account para makapag-loan. Narito ang aking eksklusibong pagtutok. Sa bahaging ito ng Taft Avenue sa Maynila, nahuli kamang grupong ito na ang puntirya umano. Nakawan ang mga tumatawid. Sa unang pagtatangka, sumablay silang madukutan ng babaeng naka-shoulder bag na kanilang binuntutan. Pero muli silang nakahanap ng mabibiktima at sinabayan sa pagtawid ang magkasintahang ito. Sa bilis ng galaw, hindi mapapansin pero nadukutan na pala nila ng smartphone ng lalaki.
bag ko po that time, di nakasara ng maayos, nakita nila. Tapos ang bilis binangga ako nung isang babae, kaya napatalikod po ako. And then after nun, wala na yung cellphone ko. Ilang saglit pa, pati raw laman ng e-wallet ng biktima nalimas. Ginamit pa raw ng mga kabataan ng kanyang bank account na nakalink sa e-wallet para makapag-loan. May nag-email sa akin na nag-change daw ng password. May transaction na nangyari na nag-withdraw sila ng amount. First amount was 40,000 and next amount is 49,000. Nag-apply sila ng loan amounting to 25,000. Ang bilis nila na bypass yung cellphone. Within 2 hours na kuha nila lahat ng details and everything. So medyo di siya normal na pickpocket incident. Sa CCTV, nakitang naglakad pa patungo sa direksyon ng Roas Boulevard ang mga suspect, pero bumalik din agad sa area ng Taft Avenue bago tuluyang nawala. Sabi ng kasintahan ng biktima, maalala niya ang suspect pag nakaharap niya. Tumingin sa akin yung babae na naka-mask bago kami tumawid. Nagkatingin pa kami tapos dire-diretso na sila. Ipinagbigay alam namin sa MPD ang insidente at nangako silang tututukan ng kasong ito. Meron na tayong mga nahuli dito at kung maaari, pwede siyang pumunta rito sa punong himpilan ng Manila Police District para i-identify niya kung ito yung mga tao na sa tingin niya ay bumiktima sa kanya. Gumawa na rin ng inisyal na aksyon ng e-wallet company sa inireport na nawalang pera ng biktima. Paalala pa nito agad ipablock ang SIM card kung manakaw ang cellphone. Ipasuspend ang mga banking e-wallet at e-commerce accounts at i-report ang insidente sa anti-scam hotline na 1326. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Problemado ngayon ang mahigit 200 pamilya sa Las Piñas at Parañaque matapos silang masunugan. Dagdag pasakit pa ang matinding init na ramdam daw sa mga evacuation center. Nakatutok si Ian Cruz. Matindi ang lagablab ng apoy sa sunog na sumiklab pasado alas 7 kagabi sa pagitan ng Barangay Manuyo 2, Las Piñas at San Isidro, Parañaque City. Umabot ito sa 4th alarm at napula pasado alas 3 na madaling araw kanina. Walang nasaktan o nasawi. Iniimbestigahan pa ng mga otoridad ang sanhi ng apoy. Ang mga residente pilit isinasalba ang natira sa kanilang ari-arian. Ang mag-live-in na sina Flora at Dominador magtsitsaga na lang sa kanilang nasunog na bahay kaysa manatili sa evacuation center at makisiksik daw doon ngayong mainit ang panahon. Ang hiling nila, sana po maawa sila, tulungan nila kami. Kahit na materialis lang na pambubong lang po. Saka mga kahoy. Wala na po kami pambili. Sa covered court na nagsisilbing evacuation center sa Manuyo 2, may 44 families o 186 individuals na nananatili. Nakatent ang bawat pamilya. Sagot na ng barangay ang pagkain at inuming tubig. Ang problema nila, ang matinding alinsangan, bunsod ng init ng panahon. Si Minda na may 11 anak at ang bunsoy 6 na buwang gulang, ipinagpasalamat na may nag-donate ng pambili ng maliit na electric fan. Malaking tulong po. Nakatulong po sa baby ko, sa mga anak kong naiinitan. Meron naman tayong medical staff galing sa city at magdadagdag tayo na electric fan. Sa Barangay San Isidro, Parañaque, tinatayang 189 na pamilya ang apektado ng sunog. Halos 80 pamilya ang nasa covered court. Sa isa sa mga modular tent, panay ang paypay ni Mel Vic sa misis na si Charita at bunsong si Nicole, 3 linggong gulang. Sobrang hirap po. Naawa po ako sa anak ko. Kasi walang-wala po siyang damit. Sobrang init. Ang ibang evacuees ilipat sa ibang covered court para hindi siksikan ang mga nasunugan. Inalis po natin yung ibang tent para pumasok din po yung hangin. Tapos mamaya po, pag konti na lang po sila, lalo pong luluwag yun. Isinabay na rin ng barangay ang medical mission para magbigay ng iba't ibang bakuna sa mga batang evacuee. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Isinailalim na po sa state of calamity ang mga bayan ng Boac at Buenavista sa Marinduque dahil sa kaso ng rabies sa mga hayop. May paalala po ang Department of Agriculture sa mga dapat gawin, lalo sa mga kinakaing karne. At yan po ang tinutukan ni Tina Panganiban Perez.
Dahil sa kaso ng rabies, kabilang sa mga bakat baboy, 2 bayan sa Marinduque ang nasa state of calamity, ang Buac at Buena Vista. Bago nito ay nagpa-animal disease investigation muna ang provincial veterinarian matapos may nasawing teenager sa rabies noong 2023. At mula noon, lumabas na halos 70 na ang reported rabies cases sa mga hayop doon, partikular sa mga aso. Mahigit 40 naman ang positibo sa lab test. Considering the number of human death at saka itong number of animal tested positive for rabies, nasa outbreak po. Paglilinaw pa ng Agriculture Department, hindi mga baka o baboy ang kailangang pabakunahan, kundi ang mga aso o pusa na posibleng maging source ng kanilang rabies. You need a rabid dog or a cat to transfer the virus. And by biting the other animal, you transfer it. So, yes, ang gagaling lahat sa aso at pusa. Sa Marinduque, nagpa-mass vaccination na sa mga aso at pusa. Doon kasi, hindi lang ang mga tao ang kinagat ng mga aso may rabies, kundi mga baka, baboy at pati isang Philippine brown deer. Hindi naman daw may ikakalat ng mga ito ang rabies sa ibang hayop. Siya lang may impact. Kaya lang, unfortunately, ang wildlife sanctuary namin walang bakod. Kaya ang bottom line pa rin nito is a stray dog po pwedeng magkaroon ng incursion doon sa aming mga wildlife sanctuary at mag-inflict ng damage sa aming mga wildlife. Dagdag pa ng Marinduque Provincial Veterinarian, kontrolado nila ang pagkalat ng impeksyon sa mga tao. Ayon sa Department of Agriculture, wala pa naman daw naiuulat na taong nagkasakit ng rabies dahil sa pagkain ng infected na hayop. Hindi raw inaengganyong kumain pa ng ganito kahit papakuluan. Muling idiniin ang pagsuri sa bibiling karne. May possibility na ma-transfer pag kinain yung animal yung infected. That's why we're very careful in NMIS on approving pork and cattle. Kailangan may tatak NMIS pagka bumili ka ng baboy or baka. Pagtitiyak naman ng Health Department, bihira ang makakakuha ng rabies sa pagkain. Kasi hindi nabubuhay yung virus pag patay na yung hayop kung saan nandun sila. Ang may posibilidad lang ay pati yung utak, niluto nyo, pagkain, nandun yung virus. Okay. Although birang nare-report yan, ay dahil hindi tayo sigurado kung makakakuha ka ng rabies pag kinain mo yung mga ganung uri ng karne, ang rekomendasyon, magpabakuna na rin. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Sa gitna ng matinding init, posibleng makaramdam ng paghina ng tubig gripo ang Metro Manila. Sa Cebu City, nauna nang isinailalim sa state of calamity ang halos 30 barangay dahil kulang sa supply ng tubig gripo. Nakatutok si Ivan Mayrina. Ito ang dating simbahan ng lumang bayan ng Pantabangan sa Nueva Ecija. Ilang dekada na mula nang kasama itong palubugin para bigyan daan ang Pantabangan Dam. Pero dahil sa sobrang init, buwaba sa 176.33 meters ang level ng tubig sa dam at muli itong nasilayan. Pinangambahang bababa pa ang tubig dahil sa init, kaya nagkakasana ng cloud seeding operations para umulan. Sa Barangay Apas ng Cebu City naman, nakahilera mga drum na kailangang imbakan ng tubig dahil tuwing gabi lang may tubig gripo. Isa lang ito sa 28 mountain barangay sa Cebu City na isinailalim sa state of calamity dahil sa kulang na supply ng tubig kung kailan pa naman natutuyo ang kanilang mga taniman. Emergency, have crisis on water. I will now declare crisis on water just to be preparatory. Yung usual na immediate intervention po, yung pagpapadala po ng mga tangke at nagrarasyon po ng tubig para sa mga household. Maging sa Polanggi Albay, minsan ay mahina o wala na talagang tubig gripo sa 4 na barangay. Kaya nirarasyon na sila ng tubig ng munisipyo sa tulong ng fire truck ng Bureau of Fire Protection. Habang sa Santo Niño, South Cotabato, natutuyo ng mga kanal, irigasyon at mga palaisdaan. Buwaba rin ang level ng tubig sa Ala River sa Sultan Kudarat na pinagkukunan ng irigasyon ng mga maisan.
Dito sa Metro Manila, wala pa naman daw water crisis pero nagbabala ang Task Force El Nino na posibleng makaramdam ng paghina ng tubig. Dahil patuloy ang pag-init ng ating panahon, lumalakas ang konsumo ng mga household at syempre ifa-factor in na rin natin yung evaporation at lack of rainfall, may posibilidad na bumaba yan. Sa buong bansa, tuloy raw ang panawagan ng pamahalaan na magtipid sa tubig. Kaya si Aling Victoria ng Cebu, pinagbanlawan ng labada na lang ang ipinambuho sa palikuran. Mainam din daw na gumamit ng tabot balde, imbes na shower o bidet, mungkahin ng Task Force El Nino. Kung pwede naman pong makapagtipid in terms of yung flushing the toilet, kasi po minsan iihi tayo, hindi naman ganon kasangsang. Hindi naman daw ito sapilitan, kundi panghihikayat lang, lalo't 2 buwan pa ng matinding taginit ang ating bubunuin. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Walang inaasahang brownout ngayong tag-init dahil sapat ang supply ng kuryente. Ayon po yan sa Energy Department. Ang problema, kung tumaas ang demand na posibleng mauwi sa dagdag singil. Tinutukan niya ni Maki Pulido. Malaking bagay ang kuryente para sa mga negosyo tulad ng paggawa ng steel frame ni Lourdes Cruz. Kaya problema niya kung tumaas ang singil sa kuryente. Parang chain reaction ba? Pag tumaas yung kuryente, tataas din yung yung presyo namin. Kahit sa mga nagbabudget sa bahay, problema yan. Kaya limitado lang ang paggamit ng electric fan ng mga anak ni Janice. Isang electric fan na lang dun sa may tapat ng pinto para yung ng hangin po, mamahigop niya papasok ng bahay, yung mga ganun. Para medyo malamig, tas bukas yung pinto pagkagabi. Pero dahil mainit, inaasahang sisipa ang kabuuang demand sa kuryente, kaya maaring mapipilitang gamitin ang mga bunker at diesel plants para madagdagan ng supply ayon sa Energy Department. Mas mahal ang benta sa kuryente nito na maaring mauwi sa taas singil. Hindi pa rin natin isinasaalang-alang na pwedeng mangyari yan anytime from today. Kaya naka-standby yung ating mas mahal na fuel na generating facilities para tumulong sa ating grid kung kinakailangan. Pagtitiyak ng Department of Energy, sapat ang supply ng kuryente sa ngayon. Pero sa reserba, maaaring magkaproblema. Posible ang yellow alert o pagnipis ng reserba kung hindi mag-online ang mga bagong planta ngayong tag-init. Pero wala naman daw inaasahang brownout. Yung ating pong projection na pinakamataas na demand ay hindi po natin nararating at meron pa po tayong allowance na more than 2,200 megawatts. So hindi pa po tayo magkakaroon ng kakulangan ng supply ng kuryente. Payo ng DOE, bawas-bawasan ang konsumo. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Good evening mga kapuso! Fresh from their Holy Week vacay, balik trabaho na sina Sofia Pablo at Allen Ansay. At bukod sa upcoming series, may iba pa raw dapat abangan sa Team Alfia. Ichichika yan ni Lars Santiago. White is the color of summer para kina Sofia Pablo at Allen Ansay. Ito raw talaga ang paborito nilang kulay kapag tag-init. Kaya naman maging sa kanilang pictorial, feeling namin fresh na fresh kami dito. Yes, very comfy. Sarap po kaya gumalaw para kapag press kayo suot po and then maaliwalas yung kulay. Parang feeling namin mas maganda at pogi kami kapag ganito yung vibe ng suot namin. Tsaka parang hindi ka pagpapawisan dito, Lar, kasi lalo na mainit yung panahon niya. Ngayong tapos na ang Holy Week break, handa na raw silang magbalik trabaho. Ngayong linggo, gagawin ang story conference para sa bago nilang series. We're very excited kasi malalaman na namin yung buong cast. Doon ako pinaka-excited, StoryCon. Hindi sa workshop, hindi sa look test, StoryCon talaga kasi parang doon magiging malinaw lahat. At good news pa ng Team Alfia para sa kanilang fans, bibida sila sa isang pelikula. I'm excited na ma-experience yun kasama si Aki. This is the first time na mag-shoot ako ng movie, so medyo nangangapa pa ako, Tito Lar. Latag na rin daw ang lahat para sa debut party ni Sofia ngayong Abril. Nakaayos na rin daw ang mga outfit nila ni Allen. Machi-machi kaya sila? Siguro po in terms of the colors. Yeah. Kasi, yes, it's tropical Hawaiian. Pero pwede po siguro na may same shade kami. Ganun. Wow! Yeah. Kasi parang mas maganda tingnan. Lalo na pag sinaya ko na siya. Kasi ako
Sineo ko na siya dun sa last na 18 Roses. Lars Santiago, updated sa showbiz happening.